ilang pusa. Magandang araw mga bata. Magandang araw. Okay, so bago ang lahat, maaari bang tumayo para sa ating panalangin na pamumunuan ni Nathaniel? Amen. Okay, so bago kayo umupo, ay maaari bang pakiayos na manghanay ng inyong mga upuan at pakipulot ang mga kalat sa inyong sahig. Okay, maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Magandang buhay sa inyong lahat. Magandang buhay. Ako nga po pala si Binibining Mariel Alcaide at pwede niyo akong tawaging Teacher M. Bago ang lahat, para sa ating mas matiwasay na klase, ay may inihanda ko sa inyong alituntunin. Ang una, basahin niyo. Makinig. Iwasang mag-ingay. Itaas ang kanang Okay, kamay. maraming salamat. Naintindihan ba mga bata? Naintindihan. Okay. So, kapag tawagin ko ang inyong pangalan, ay sabihin niyo lamang ang inyong ang maganda kapag ikaw ay babae at gwapo kapag ikaw ay lalaki. So, Nathaniel Alcaide. Jeremy Alcaide. Guwapa. Okay. So, magaling at walang liban ngayong araw, no? Magaling talaga. Okay, so, ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraang talakayan? May makapaglalahad ba, Nathaniel? Okay, maraming salamat. Bigyan ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Okay, so, may inihanda ko sa inyo, no, na mga bagay na kapag sabihin nyo lang na malakas kapag malakas yung tunog at mahina naman kapag mahina ang tunog. Okay. Ito, ano? Mahina. Mahina. Okay, so ito naman. Malakas. Malakas. Tapos ito, Mahina. mahina. At panghuli ay Gapon. malakas. Okay, so maraming salamat. At magaling at may natutunan, ay may naintindihan kayo, no, na alam nyo talaga kung ano ang malakas at mahina. Okay, so narito ang ating mga layunin sa araw na ito. Ang una, basahin nyo sabay-sabay. Natutukay ang mahalagang elemento ng Okay, so maraming salamat, no? Dumako naman tayo sa maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento? May narinig na ba kayong maikling kwento sa inyong paaralan? Meron. Marami na. Sa inyong mga teachers noong nakaraang semester, may narinig na ba kayo? Marami. Okay, so magaling, no, at may narinig kayong maikling kwento. So ikaw, Nathaniel, ano ang pamagat na iyong binasang maikling kwento? Leon at daga. Okay, magaling ikaw, Jeremy. Ano ang pamagat? Ang lion at ang pusa. Okay, no, magaling. Palakpakan ang mga sarili. So, ang maikling kwento ay isang kwento na kung saan ay pinagbibidahan, may tauhan, may gitna at bakas. Ito ay maaari itong maging fantasy or fiction, or maaari din itong maging seryoso or nagpapatungkol sa pag-ibig. Hindi lahat ng maikling kwento, literal na maikling kwento, ay maikli talaga. May iba na mataas na maikling kwento sapagkat ito ay nagdudugtong-dugtong sa mga pangyayari sa buhay ng isang tauhan sa isang akda. Dumako naman tayo sa ang maikling kwento ay may iba't ibang mga elemento. Hindi ito magiging isang maikling kwento kapag hindi ito magiging matatawag na maikling kwento kapag walang mga elemento. So, ang una ay ang tauhan. So, ano ang tatlong tauhan? Basahin. Pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, kontrabida na tauhan. Okay, magaling. So, ang mga tauhan, sila yung kumikilo sa isang maikling kwento. Kapag wala mga tauhan ay hindi magiging maganda ang maikling kwento kasi wala nagsasadula sa isang maikling kwento. Maliwanag ba? Maliwanag. Okay, so dubako tayo sa tagpuan. Narito ang tagpuan, lugar o panahon. Ang tagpuan ay isang lokasyon na kung saan pinangyayarihan na isang pangyayari. Na kapag walang tagpuan ay hindi maging malinaw ang lokasyon ng isang kwento. Hindi natin ma-identify kung ano nga ba o saan nga ba nangyari ang isang pangyayari sa isang maikling kwento. Maliwanag ba? Maliwanag. Okay. So, banghay. Nathaniel, ano sa'yo ang banghay? Tumataas na aksyon. Okay, so ang banghay ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang unang pangyayari ay hindi masyadong mataas ang aksyon hanggang sa tumataas at pataas at pataas. Ito ay ang
pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ano nga yun ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari, Sherami? Sumusunod. Ito ay isang banghay magaling. Bigyan na 3 bagsak. 1, 2, 3. Okay. So, dumako naman tayo sa tunggalian. Hindi magiging maganda ang maikling kwento kapag walang tunggalian. Kasi ang tunggalian ang nagbibigay ng isang climax o nagbibigay ng isang magandang pangyari na i-excite yung nagbabasa. Ang ganito, may tunggalian, ganyan. So, halimbawa ng tunggalian ay tao versus tao. So, ano tao versus tao, Nathaniel? Ako versus ikaw. Okay, so magaling. At ang tao versus sarili, Sherami. Ako at ako na Ikaw at ikaw yung sarili. Okay, magaling. So, tao versus kalikasan. Kapag yung kalikasan niya kalaban yung natural na disaster lamang, yung may mga bagyo, may mga baha, may lindol na nangyayari sa kanilang, sa isang maikling kwento. Tapos, ang tao versus lipunan. At ang tema, ano sa iyo ang tema? Basahin ninyo sabay-sabay. Pangunahing idea ng kwento. Okay, so kapag walang tema, hindi natin ma-identify kung ano nga ba ang pangunahing ideya ng isang maikling kwento. Hindi natin masabi kung ano talaga ang mangyayari. Ang ang tema ay nagbibigay ideya sa mga mambabasa kung ano nga ba ang nagpapatungkol, kung saan nga ba nagpapatungkol ang kanilang binasang maikling kwento. Maliwanag ba? Maliwanag, Teacher M. Okay, so ang tema ay mayroong pwede rin itong nagpapatungkol sa pag-ibig, nagpapatungkol din sa sa mga fantasy. Sino nakabasa sa mga fantasy dito? Okay, so maganda ba yung binasa? Maganda. Okay, maganda talaga ang mga fantasy. At ang elemento na maikling kwento, ang simbolo. Ang isang maikling kwento ay nagkakaroon ng isang simbolo depende sa isang tema. So, okay, kung ang tema ninyo ay nagpapatungkol sa pag-ibig, ang simbolo naman ay may heart. Kung ang kwento ninyo ay nagpapatungkol sa isang kalikasan, kung ang tema nito ay ang simbolo nito ay may punong kahoy. Magaling. Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. So, alam niyo ba kung ano ang wag na lang. Okay. So, gusto ko tignan niyo ang nandito sa larawan. So, sabihin ninyo, sino nga ba ang mga tauhan dito? Ang iro at uwak. Ano? Ang aso at uwak. Magaling. At ano sa tingin niyo ang naging tunggalian dito sa kwentong ito? Nag-aagawan sa karne. Nag-aagawan sa karne at nag-aagawan ang aso at ang uwak ng pagkain. Magaling! Bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so maraming salamat. At sa pangalawang maikling kwento naman, ano sa tingin ninyo ang tauhan dito? Ang kabayo at kalabaw. Okay, so ano sa tingin ninyo ang tunggalian? Nagkakaibigan. Wow, magaling! Bigyan ng 5 bagsak. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, may inihanda akong katanungan sa inyo. Maaari bang basahin? May pagkakataon ba sa inyong buhay kung kailangan kayo maging Okay. So, may mga pagkakataon ba sa inyong mga buhay na kailan kayo nagiging aktibo tagapakinig? Nathaniel, maaari bang ilahad ang inyong i-experience sa inyong buhay? Maraming salamat, Nathaniel. Sa ating buhay talaga ay ma-experience natin ang magiging aktibo tagapakinig, lalong-lalo na kapag may mga kaibigan tayong nagbabahagi ng kanilang kwento at nagbabahagi ng kanilang mga saloobin sa atin. Doon natin na-alert ang ating pag-iisip na tayo ay narapat na makikinig sa kanilang mga hinihaing or mga sinasabi sa atin sapagkat tayo ay kanilang pinagkakatiwalaan at napapatunay lamang na tayo ay epektibong tagapakinig. Maliwanag ba? maliwanag. Okay. So, kumuha ng isang kapat na papel. Okay. Thank you. So, nakuha, may ano na ba kayo? 1/4? Na Yes, meron Ma'am na. M. Okay. So, isulat ang titik ng tamang sagot. Unang katanungan, alin sa mga sumusunod ang hindi elemento na maikling kwento? Okay. So, pangalawa, anong tawag sa pangunahing tauhan? Pangatlo, anong uri ng maikling kwento ang naglarawan ng isang tiyak na pangyayari? Loloy. Alin ang hindi maaring maging tema ng maikling kwento? Okay, so tapos na ba ang lahat? Tapos na. Okay, so maaari ba pakipasa na yung mga isang kapat na papel sa harapan? Isang kapat na papel, sabi ko. Okay, so,
bago kayo pumunta sa inyong mga bahay, umuwi ay mainihanda akong mga takdang aralin sa inyo. Okay, so maaaring basahin. Ano ang mga personalidad ng tauhan batay sa paaralan Okay. ng kanilang pananaw? So ito ay isang audio analysis na kung saan ay may pakikinggan kayong isang audio at i-analyze ninyo kung ano nga batay sa mga katanungan na ito. Maliwanag ba mga bata? Maliwanag na maliwanag. Okay. So, maraming salamat sa pakikinig. Maaari ba tumayong lahat? Goodbye, class! Goodbye, teacher, and goodbye, classmate. We're glad to see you again. Okay, so, maaari na kayong umalis. Goodbye, Teacher M. See you on Monday. Buang-buang man ba? Ay, si katawa ba?